Alam kong wala akong alam. Maring inisip nyo na kabalintunaan yung sinasabi ko, paradox nga. Paano nangyari na alam ng tao na wala siyang alam? Dito nagbabahagi ako ng iba-ibang klaseng kaalaman nga tungkol sa buhay at lalo na tungkol sa spiritual. Marami akong binabahagi nga ng mga diskarte, mga good habits. Pero bakit sinasabi ko na wala akong alam? Nasasabi kong wala akong alam dahil sa sobrang dami ng kaalaman sa mundo at nag-aaral nga ako ng patuloy, ay nakikita ko para sa sarili ko ang limitasyon ko na kahit buong buhay ako mag-aaral sa iba-ibang mga bagay dito sa mundo ay hindi ko pa rin malalaman ang kahit katiting sa lahat ng pwedeng kaalaman dito sa mundo. Maaaring may mga pattern tayong makita sa kung paano nangyayari ang mga bagay dito sa mundo. At yun yung masasabi natin na alam natin na maaaring makita natin ng paulit-ulit ang mga bagay dahil nakita natin yung parang essence nila, yung mga enerhiya na paulit-ulit. Pero hindi pa rin natin malalaman ang lahat ng klase ng detalye sa buhay. Kaya yan ang sinasabi ko na wala akong alam at alam ko yun. So ibig sabihin ay tinatanggap ko nga kung ano ang katotohanan sa isip ng tao. Pero meron nga tayong tinatawag na desire para sa walang hanggan or sa walang katapusan, sa infinity. Kaya nga yung social media sa ngayong panahon at yung internet in general ay napaka-addictive. Addict yung mga tao na kapag pumasok ka sa isang social media app, halimbawa Facebook or TikTok or YouTube, ay magsuscroll ka ng magsuscroll at maghahanap ka ng lahat ng klase ng content at impormasyon na pwede nating konsumuhin para sa buhay. Ano yung magiging katapusan ng yun? Kasi wala namang katapusan yung content na yun. Kahit na manunood ka ng content sa buong araw mo ay hindi mo pa rin mauubos ang kahit 0.001% ng content sa isang social media platform. Tapos palaging may bagong content na ina-upload araw-araw sa lahat ng mga platform na yan dahil nga bilyon-bilyon ang tao dito sa mundo at halos karamihan na ng tao sa mundo sa ngayong panahon ay meron na ngang social media. Kaya nga may mga billion users na sa Facebook, tapos million sa lahat ng iba-ibang mga social media platforms. So parang billion kung bibilangin mo ang lahat ng mga iba-ibang users sa iba-ibang mga social media platforms. Paano natin masusubaybayan ang lahat ng mga content na yan? So yung karanasan ng iba-ibang mga tao, hindi natin malalaman ang lahat ng mga nangyayari sa lahat ng tao. Ang malalaman natin sa buong buhay natin ay may limitasyon na. Kaya nga, naisip ko para sa sarili ko na alam ko na wala akong alam, pero parang medyo exaggeration yan kasi may alam ako pero sobrang konti at sa sobrang liit or konti nga ng kaalaman na yan ay halos wala na nga akong kaalaman. Pero dahil nga sa pagkaalam ko ng ganyan ay nagbigay sa akin yan ng kalinawang kapayapaan at kaginhawahan sa sarili ko na hindi ko nga pagsisikapan, hindi ko susubukan na alamin ang lahat ng mga bagay. Tinatanggap ko kung ano yung mga limitasyon ng buhay kong ito at magfo-focus lang ako sa mga kaalaman na mapapakinabangan ko, lalo na yung tungkol sa sarili kong buhay. Katulad dito sa video na ito na binabahagi ko sa inyo, mula sa sarili kong pag-iisip yung mga pagmumuni-muni kong ito at hindi ko kailangan ng ibang mga tao or mga reference para magsalita sa inyo tungkol sa nandito. Nagbabahagi lang ako, nagsasalita ako tungkol sa sarili kong kaalaman, sa sarili kong karanasan, ukol nga sa pag-reflect ko sa kung ano nga ba ang buhay. Sa sarili kong experience sa social media, nakikita ko na sobrang attractive nakakaakit talaga na mag-scroll ka na mag-scroll kasi nandyan yung pangako para sa walang hanggang kaalaman. Pero kaya ba natin yung walang hanggang kaalaman na yun? Kasi hindi naman tayo Diyos Hindi natin kayang makita at wala rin tayong paraan para maproseso ang lahat ng mga impormasyon na yan. Kahit nga manood lang tayo ng manood ng buong araw, hindi nga natin halos matatandaan ang lahat ng mga yan. Tapos walang pakinabang din sa atin yung mga impormasyon na yan. Sabihin natin na entertain tayo, hindi tayo bored, meron tayong kalingawan para sa ating mga isipan, pero makakalimutan lang din natin yan sa unang iglap na ganyan na meron naman bagong content, di ba? So para saan pa naalamin natin yung lahat ng mga yan na alam naman natin na hindi natin talaga kaya na makonsumo ang mga yan. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo na alam ko na wala akong alam
ay binibigyan ko nga ang sarili ko ng pagkakataon na magsimula sa zero, magsimula sa wala, para yun yung maging simula na matatanggap ko talaga ng maayos yung mga impormasyon na makukuha ko. So, ibig sabihin nito, yung paraan ko nga ng pagkonsumo sa social media ay hindi ako padalos-dalos na sobrang dami lang yung kakainin ko, kumbaga, or papanoorin ko na hindi ko naman na-appreciate, hindi ko napapahalagahan. Ang practical na application nito ay maglagay tayo ng mga limits sa ating pagpapanood. So, halimbawa, meron tayong timer na 5, 10, or 15 minutes lang, or meron lang tayong mga social media channels na titingnan, pagkatapos noon ay tigil na tayo. Kaya lang kapag tinatawag nating news feed kasi yan, if you feed ka ng if you feed, tapos infinite yung feed na yan, di ba scroll ka lang na scroll, walang katapusan yan. Okay pa nga sana yung Google, na bawa yung mga search engine, ay meron kasing next page, next page, next page. Pero kung halimbawa, ay nandito ka sa Facebook or sa Twitter or sa TikTok or sa Instagram, sa YouTube, mag-scroll ka lang na mag-scroll, tapos walang katapusan yan ng pagsuscroll doon sa susunod na results. Or dito sa tinatawag nating mga homepage Bale, lahat ng mga iniisip ng mga social media platforms na gusto mong content ay ipapakain talaga sa'yo, papakita talaga sa'yo. Dinisenyo talaga yan ng mga matatalinong tao para maging adiktibo para sa lahat ng mga tao. Dahil sa mga kulay, tapos yung orientation na may post ka na nakikita, tapos makikita mo rin na nakabungad yung sunod na post. Kaya hindi mo matiis na gusto mo rin i-scroll para makita kung ano yung susunod, na hindi ka pa nga nakakita doon sa post na nasa taas, ay gusto mo nang tingnan yung post na nasa baba. Pinapanood mo yung video, tapos tingnan mo na yung comments para makita kung ano yung mga reaction ng mga tao tungkol sa video na yon, na hindi mo pa nga napapanood kung ano yung video na yon. Ganyan talaga yung mga isip natin sa pagtingin natin sa social media, at kailangan natin harapin yung ganyan na pag-iisip. Dahil nga lahat tayo ay sadlak na sa ganitong mundo, gusto man natin o hindi, na dito tayo sa modernong panahon na may mga cellphone tayo at iba-ibang mga social media platforms na kailangang harapin sa araw-araw. Tapos marami nga sa mga tao ngayon ay may trabaho na rin sa social media, nandyan na rin yung pagkakakitaan, or di ka may mga negosyo na nagbebenta online, kaya kailangan talaga humarap sa social media. Pero kung hindi mo alam or hindi ka aware dun sa sinasabi kong ito, ay mahihigop ka lang talaga dyan sa social media na yan or sa internet in general, na magkukonsumo ka lang palagi ng mga content, mga kaalaman. Okay, sana kung mapapakinabangan mo yung mga kaalaman na yon sa practical na paraan, tas hindi mo lang makakalimutan. Pero kadalasan kasi yung mga paggamit ng mga tao sa social media ay wala namang kakwenta-kwenta yung mga pag-search, pag-scroll. Hindi mapapakinabangan. Tapos kahit nga mapapakinabangan yung impormasyon, kung puro pagpasok ka lang ng impormasyon, hindi mo naman na-apply sa buhay mo, ay wala rin kwenta. Kasi hindi mo nga napoproseso ng maayos kung ano yung impormasyon na yun para maging mabuti yung epekto sa buhay mo. So mas maganda na malaman natin na wala tayong alam kasi tinatanggap natin yung limitasyon. Tapos nagsisimula tayo mula sa wala or sa zero para fresh yung isip natin. Tapos alam natin na kahit ano yung gawin natin, hindi natin malalaman ang lahat ng mga bagay. At kung bibilangin talaga natin ang lahat ng nalalaman natin at ikukumpara ito sa lahat ng posibleng kaalaman sa buong kalawakan, ay halos wala talaga tayong alam. At nakakatakot kasi yon para sa karamihan ng mga tao na tanggapin na hindi natin alam kung ano ang buhay. Hindi natin alam at hindi natin ever malalaman ang kabuuan ng kaalaman. Meron tayong kaunting malalaman at may mga pattern tayo na makikita sa human nature, at yun nga yung purpose nga rin na tinuturo ko ito sa channel na ito, yung mga universal na katotohanan. Pero kahit ka nagsasabi ako ng ganito, ay maaaring pwede pa rin kayong hindi sumang-ayon dahil sa mga karanasan ninyo. Pero palagay ko, maraming ang mga tao na nakikita na meron silang experience doon sa sinasabi ko, na kaya nga ay lumalabas na parang common sense. Dahil nga ay karaniwan na kaalaman na nakabase sa karaniwan na karanasan ng mga sinasabi ko rito. At yung mga insight na ito ay araw-araw na parang ordinaryo at hindi naman napapansin masyado ng tao. Pero kapag nakilatis mo ng mabuti, ay makakatulong ito sa iyo na magkaroon ka ng mental health, ng balanse sa iyong araw-araw na pag-iisip. Kung matuto tayo na tanggapin na wala tayong alam, at okay lang na wala tayong alam or hindi kaya sobrang konti lang yung kaalaman natin, ay hindi na tayo masyado masistress or meron tayong pagnanasa na magkonsumo ng maraming balita tungkol sa mundo. Kasi yung mundo nandyan naman yan. Tapos
Lalo na ngayon dahil nga sa AI, so artificial intelligence na pwedeng lumikha ng kahit anong content na hindi naman totoo pero mukhang totoo na, lalo na yung mga bago-bago pang mga pictures sa AI na parang hindi na natin nalalaman kung ano yung totoo. Lalo na yung AI na ang tawag Flux. So makikita nyo yan na image generation siya. Yan yung pinaka-realistic as of today sa ngayong panahon. Mukhang sobrang totoo na konting maliit na detalye na lang yung namamali ng artificial intelligence sa paggawa ng mga imahe. Kaya kailangan mag-ingat na tayo kasi sigurado na may mga magpapakalat ng mga fake news dahil nga sa ganitong klaseng teknolohiya. Kaya kailangan siguro din natin ng technology para makilatis kung ano nga yung ginawa ng AI or kung ano yung totoong picture or video. Gayunpaman, kung alam natin na wala tayong alam at okay lang naman yon, mabibigyan tayo ng kapayapaan dito. At kaya nga meron tayong mga religion, mga spirituality kasi meron tayong mga hindi natin nalalaman katulad ng tungkol sa Diyos. Pero meron tayo, kung nagtuklas tayo ng malalim sa ating mga sarili, ay may connection pala tayo sa mga hindi natin nalalaman na ganyan, na hindi natin mababasa sa kahit anong libro. Kahit na may mga sagrado tayong libro na Bible or Quran or Bodhipada, Bhagavad Gita, Torah, kahit ano man na mga tinatawag natin na mga sacred scriptures, ay hindi pa rin sasapat yan sa direktang spiritual na connection na hinihikayat ko nga para sa mga tao na tuklasin sa pamamagitan ng free third eye meditation na tinuturo ko. Kasi yung pag-release nga natin ng sarili nating kaalaman, lalo na yung mga nababasa lang natin, yun ang magiging pundasyon para makatanggap tayo ng direktang kaalaman para malaman kung ano talaga yung katotohanan para sa sarili natin. Kung alam natin na wala tayong alam, tapos papakawalan natin lahat ng mga assumption natin tungkol sa buhay, diyan makakapasok ang kaalaman na direktang mararanasan natin. Tapos may mga bagay na hindi natin mailalagay sa salita. Pero susubukan pa rin natin, kaya nga ako nag-share din dito ng mga spiritual kong karanasan. Pero ang pinaka-importante ay magawa nyo nga yung mga pamamaraan sa pagbukas sa spiritual yung pananaw na tinuturo ko dito para kayo mismo ang makakita sa katotohanan. Tapos yung katotohanan na yon ay ayon sa sarili nyong karanasan na hindi lang basta-basta masasabi na okay, dahil lang nabasa mo yan, pero dito sa ganyang paraan nga na direktang pagtuklas ay alam mo na dahil ikaw ang dumanas. So marami man tayong hindi alam tungkol sa mundo at lalo na tungkol sa karanasan ng iba, pero kung direkta tayong magtuklas sa spiritual na katotohanan, ay at least alam natin yon para sa sarili natin. Hindi lang dahil nabasa natin or narinig natin mula sa iba, kundi nabuksan natin ang sarili nating karanasan para malaman kung ano ang katotohanan. Sa internet, sa social media, paano nga ba natin masisigurado kung totoo yung mga sinasabi ng mga tao? Pero at least sa sarili nating karanasan, yan ang mas masasaligan natin, mababasihan natin na dahil pinagdaanan nga talaga natin, alam natin kahit papano. Na wala man tayong alam tungkol sa mundo, at least may alam tayo tungkol sa sarili natin. Tapos magugulat tayo na kapag pinakawalan na nga natin yung gusto nating alamin yung lahat sa mundo, tapos inalam lang natin yung ating sarili, ay parang natuklasan din natin ang mundo. Parang paradox, di ba? Parang kabalintunaan, kabaliktaran na kapag pinakawalan natin yung pag-alam sa mundo at inalam natin yung sarili natin, ay malalaman pala natin yung mundo. Kaya nga sinabi, know thyself and you shall know the universe and its gods. So kapag kinilala natin yung sarili natin sa pagpapakawala nga sa mga kaalaman at alam natin na wala tayong alam masyado, para makapasok yung kaalaman na yon sa direktang karanasan, maliliwanagan tayo. Sana nauunawaan nyo yung sinasabi ko at may kabuluhan ito. Wala akong alam at alam ko yon. Kaya nga nalalaman ko kung ano ang kailangan kong malaman. Salamat mga kapatid at God bless.